Shoutout dito kay Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong Converge Fiber XS ay mukhang ititrade na si Alex Stockton dito sa Barangay Hinebra. Ayon doon sa report, siyempre alam nyo na itong si Alex Stockton gusto na raw umalis dyan sa Converge Fiber XS katulad ng iba pa nilang players. Hindi pa natin natitiyak kung ano ba ang dahilan ba't maraming mga players ng Converge ang gusto nang umalis doon sa kupunan. Ang maliwanag lang, ito ay talagang nangyayari. At kapag ngayon itong si Stockton gusto na raw umalis, mukhang papayag na ang Converge dito sa ganitong usapan. Ngayon ang tanong na lamang ay kung papayag ba talaga ang Converge na dalhin siya sa Barangay Hinebra. Hindi pa natin natitiyak kung sino ang i-offer ng Hinebra. Merong mga rumors na lumalabas na baka daw maging 4 na teams ang involved dito. Ang Converge, Hinebra, Magnolia at ang Northport. Bali ang mangyayari itong si Alex Stockton mapupunta sa Hinebra, si Calvin Abueva sa Converge, si Arvin Tolentino sa Magnolia at itong si Jeyo Ambohot naman dito sa Northport Batang Pier. Kung titignan natin parang lugi dito ang Northport dahil pinarit mo yung top scorer nila na si Arvin Tolentino para kay Jeyo Ambohot. So baka magkaroon ng mga additional picks of players na masasama dito sa trade. At ayon dito sa reports, mukhang matindi na raw ang kagustuhan nitong Barangay Hinebra na makuha si Alex Stockton. Kaya abangan na lang natin kung papayag sila sa ganitong klaseng trade. Ang maliwanag dito, itong si Alex Stockton ay ayaw na dito sa Fiber XS at ang Hinebra gusto siyang makuha. Siyempre, sa mga magtatanong kung baka sumobra sa PhilAmps itong Barangay Hinebra, hindi magiging problema yan. Iti-trade nila yung iba doon. Malamang si Jared Dillinger isa na dyan at malamang yung iba pa rin. Pati yung ibang guards, bawasan na rin. Baka pati si Pringle masama. So abangan natin yung retooling na mangyayari dito sa Hinebra pati na sa Converge Fiber XS para sa mga darating na trades na magaganap sa mga susunod na araw. Dahil sa ganda ng nilalaro nitong si Scottie Thompson sa Gilas Pilipinas, hindi na nakapagtataka na nagkakaroon ng mga offer sa maglaro siya sa ibayong dagat. Siyempre si Scottie hindi naman maraming puntos ang ginagawa para dito sa Gilas Pilipinas pero ang maganda dyan yung kanyang playmaking, yung assist at yung iba pang tinutulong niya dito sa kupunan natin sa national team. At hindi lang tayong mga fans ng PBA at ng Philippine Basketball ang nakakakita dyan. Yung mga scouts ng iba't ibang bansa nakikita na rin kaya hindi na nakagugulat kung may mag-offer ng milyones dito kay Scottie Thompson para maglaro sa kanila. Inamin na ni Coach Timko na si Justin Brownlee ay naghahanap ng oportunidad na maglaro muna abroad since Philippine Cup naman tayo ngayon at sigurado na maglalaro siya dito sa susunod na import conference ng Barangay Hinebra. So in the meantime, kinakailangan ni Brownlee na maglaro muna abroad. Of course, kinakailangan sa trabaho. Pangalawa, para ma-regain niya yung kanyang kondisyon. Samantala naman ito si Scottie Thompson, milyones ang ino-offer ng iba't ibang bansa dyan, kabilang na ang China, para siya ay maglaro sa kanila. Pero sa tingin ko malabong tanggapin niya ni Scottie Thompson kahit gaano pa kalaki. Dahil syempre, ang loyalty niya nasa Barangay Hinebra. Tsaka kapipirma lamang niya ng kontrata doon. So malabo na itong si Scottie Thompson ay maglaro sa ibayong dagat. Pero ang ibig ng sabihin nito na nakakatanggap si Scottie Thompson ng ganong kalaking mga offer mula sa ibayong dagat ay dahil sa ganda ng kanyang nagiging performance. Nagte-take notice na yung mga foreign countries at mga foreign basketball leagues. At iyan ay isang testament sa husay nitong si Scottie Thompson sa paglalaro ng basketball. Kaya naman siya ngayon tinatawag na face ng Hinebra at yan din ang dahilan kung bakit itong si Scottie Thompson ay nagiging regular na dito sa ating national team. So hindi na tayo magtataka kung marami pang offers na dumating overseas para kay Scottie.